Program. Magandang hapon po sa inyong lahat, Church, Good Shepherd Baptist Church. Magandang hapon po. Okay po. So, kumusta po kayo? Ayos naman po. So, salamat po sa Panginoon. Ngayon pong hapon ay at sa mga ilang po sigurong linggo, ako po hihiling ng kaunting gayat, ng mga ilang minuto lang naman po, mga isang oras. At para lang po ilapit sa inyo at dalhin po sa inyo ang atin pong paaralan. Well, ang atin pong paaralan ng Good Shepherd Christian Academy of Batangas po ay sa akin pong pagkakatanda ay siyempre ito po'y galing sa kaisipan ng ating pastor. Sa punto na nagsimula po ito na magkaroon po tayo ng mga Sunday school classes, rooms. Naglagay po tayo ng mga silid para sa ating Sunday school. Yun po yung original. At ang isip ni pastor noon ay saan gagamitin yung mga classroom na yun pag weekdays. Doon po pumasok yung idea na magtayo po tayo ng paaralan. At 1999 po, itinatag po yung ating academy. At ako po noon ay grade 6 pa lamang. Wala pa po ako dito noon. Pwedeng mausap po yung sa control, pa-flash naman po nung... yung pong aking pinadala. Yan po yung kay Ma'am Inda mamaya po yan. Ayan. At mula po nang ito itatag, meron po akong, nakuha ko po yung data. Bagamat ito po yung patong-patong yung bilang kasi per school year po yan. Mula po nung 1999, nagsimula sa 8 estudyante. Hanggang sa taon po na ito, kaya lang siyempre magpapatong po kasi by school year, kung aking, hindi ko naman mababawas. But if I'm going to add the student per school year, ibig sabihin, ito yung mga nakarinig ng Ebanghelyo mula nung 1999 hanggang 2006, ay may total po tayong 3,507 students. At yan po ay mga bata na atin pong naturuan po ng salita po ng ating Panginoon. At sa kwenta natin, nilalagay natin mga 85% noon ay nagpo-profess o nagpapahayag ng pagtanggap, di mga 2,000 or close to 3,000. Pagka po tiningnan natin yung nakarinig po ng Ebanghelyo through academy, kasi ang dami pong pagkakataon dahil bukod po sa mga bata, yung lahat ng programs natin ay nangangaral po tayo ng Ebanghelyo including the parents, and then mga orientation, nakakapakinig po sila ng gospel. At kanina po, binibilang-bilang ko, hindi ko na natuon na pag-aralan ng malalim, pero closely, more than 100 people ang atin pong nabaptize. Doon na lang po sa pamilya ni Chernes, tinanong ko si Teacher Nesdy, ilan yung, kasi yan po ay pamilyang connected pa rin po sa academy, 65 po in her family ang nakarinig ng Ebanghelyo, 45 po ang tumanggap, Pastor. Pero yung isang family lang po yon. At marami tayo dito na connected sa GS Cab, kaya naririto. Actually, ang Inay Auring ay bunga po yan ng minsang pagtayo ng kanyang panganay. Hindi ko malilimutan, Inay Auring, during isang tribute to the graduates, so inyong panganay, sa harap ng stage, sa harap ng program, ay sinabing sa mga magulang, gusto ko po kayo, Mami, Daddy, na maisama sa tamang simbahan. Grade 6 po siya noong time na yon. And we prayed for that family. At ang Inay Auring ay ngayon ay lumalaban. Salamat. Ako po sa tunay ay kung hindi man tayo palaging nagkakausap, every time kayo po ay nakikita, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At sa tagal po ng ating panahon, ang ating pong elementary ay settled na, yun po ay recognized na. Tayo po ay ngayon ay merong high school level. Ngayon po, meron po tayong isang pinapangarap para sa ating high school level. Ito yung tinatawag na recognition status. Ngayon po, bakit hindi po natin siya na-apply for the previous years? Kasi po, hindi po ito to blame or to ano man ng iba. Kumbaga, meron pong na-miss na isang bahagi po ng papel ng lupa o ng ating building sa new building ng academy, which is intended for high school, yung tinatawag na occupancy permit. Occupancy permit. Ibig sabihin, ng isang building, bago mo po i-occupy, kailangan may permit. And then for the previous administration, dahil siguro sa
marami na rin pangyayari, nag-pandemic din po tayo, and then so busy naman ang ating administrator hanggang even the new administrator na dumating, hindi rin malaman kung paano hahagilapin. Until such time po, nang mapag-abutan po ako, ay hindi po tayo makakarenew ng permit actually. Kasi yung kasamang, nung bumisita dito, may kasama ng engineer at hinahanapan ako ng occupancy permit. At wala po tayong maibigay. So talagang nag-pray po tayo doon at doon talaga natin tinutukang maigi. At salamat naman po sa ating mayor. Malaking bagay po yung ating mayor kasi paglapit natin kay mayor, yung kanya kasing salita na tumawag kay engineer sa engineering, hindi ibig sabihin pinalusot tayo, kundi priority tayo. Yun yung maganda dun eh. Basta Good Shepherd, dumating ang papel, uunahin ka. Yun po yung naging part. Kaya partly po ay talaga nagpapasalamat tayo sa ating mayor. At ano po yung kinailangan? Kinailangan nating maglagay ng tangke ng tubig, ng mechanism, wet pipe system. Inabot po tayo noon. So hindi po nakakaalam, mahal po yan. Yan po ay close to 500,000. Kaya nga nung nakaraang taon, baka binibilang-bilang ko kasi from zero po yan eh. Atin pong pinadrawing po ang plano from scratch. As in, from scratch po yan. And then, pumirma uli ang lahat ng mga dapat pumirma. Ay ilan po yon ng mga professionals, architect, engineer. Kaya po, close to 1M, maybe 800,000 yung atin nagastos. At yun po naman, pagdating po naman sa mga physical, at mga ganun po ay church na po ang namamahala. So ngayon po, nung ma-approve po yung ating occupancy permit, actually, last year lang yon, last school year lang, na-approve. Mayroon na po ngayon tayong hawak. So, doon ko po na-feel yung burden na mag-apply ng recognition, yung po kasi permit recognition. Pag ikaw ay recognized, hindi ka na laging bibisitahin ng DepEd. Ano po, dahil ibig sabihin, pumasa ka na sa standard. Ngayon po, pag kayo po ay recognized, doon natin mai-apply yung tinatawag na ESC voucher program. Kung saan ay meron pong, I think, 9,000 or more than 9,000 from the government na pwede nating hilingin at i-scholar natin kahit pa paano yung ating mga bata. Yun ang ating wala tayong laban sa high school. Wala tayong ESC. So, yun po yung ating target ngayon. Ngayon, ay siyempre napag-abutan tayo. Actually, ang major lang po talaga naming problema ay ilang pagawain naman na madali. Pero ang medyo mabigat, ang lahat ng ating computer po ay computer pa po ni Abraham at ni Noah. Ay hindi ho papasa yun. Sigurado na ako yun. Dahil pag pinabuksan nyo ng region, kailangan lahat open yun, titingnan nyo. Sabi ko, hindi tayo papasa dito, patay tayo. So we need some computer units, At kaya po kami ay lumalapit. Actually, ang school naman po, nakakaya naman po niya by tuition, yung sa personal talaga. Pag tinignan ko yung sweldo, kaya naman. Kaya lang, with regards to operation, alam niyo po ba kung magkano ang kuryente ng eskwelahan? Maging ng church, baka po hindi na rin nyo alam, mabalitaan nyo na. Average po niyan, close to 60,000 monthly. Actually, ngayon ang bill ng church is 56, ang bill ng school ay 54,000 monthly. Ang tubig pa po. So doon na lang po, medyo ang eskwelahan. Pero sa personal naman po, kaya naman po yun, nakakaabot. So, ang paglapit po namin, hindi po para sa amin, ang mga teachers, kundi para po sa ating paaralan. At mamaya po, may ilalapit po si Ma'am Rosenda para po ipaliwanag po yung program at sa inyo po kami lalapit sa bagay na yan. Ngayon po, ay nais ko po inyong marinig ang dalawang bata na galing mismo sa labas na ngayon po inaririto. By the way, sisingit ko lang, Kasi, tatay mo pala ang boss ni usap kami mo kay Sir Melvin, usap kami ha. Babawiin ko ngayong Form 137. Yun meron kaming close tatay niyan eh. Minsan, tanda ko, may moment kami dyan, mabigat ang kanyang loob. Anong problema niya? Pinag-pray ko po siya. Kaya hindi niya malimutan yung moment na yon. So, meron kaming dyan. Kaya yan, ibinalik dito eh. Yung bata dito na po nag-graduate. Kailan ka nag-graduate yun eh? Kaklase mo ba si Roan? Last year. Kaklase mo na si Ashley, Okay, so umaattend po siya ngayon. Pag nabaptize to,
Pupromote ka. Okay. Tawagin ko po sa inyo, sino ba una sa inyo? Sige, yung mas bata. Okay. Iana, pumarito ka. Ayan. Ano ho? Ito po yung kagagraduate lang natin. Ito po ang first honor sa kanilang batch. Pero tingnan po ninyo kung paano po siya, habang naririto sa loob ng paaralan, nakikinig po niya. Kami po ay everyday and devotion. Paano po siya naligtas at paano po siya nakakilala sa Panginoon? Tawagin natin, Iana Viera Osman. Magandang hapon po sa ating lahat. At yun nga po, ako nga po si Viera. At ako po ay graduate sa Academy last school year. At nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano po kumilos ang Panginoon sa aking buhay sa loob po ng 4 na taon ng aking pong pagtigil sa GS Cab. Nung ako po ay nagsimula sa GS Cab, grade 7 po iyon, ay may takot pa po sa akin, may pangamba at bahagi po sa akin na gusto na pong lumipat dahil hindi po sanay and hindi po ako sure kung belong po talaga ako sa paaralang iyon. Grade 7 po ako. Grade 7 nga po yun, nung ako po ay nagsimula. At noon po ay may araw-araw, sa JSCAB po ay lagi pong may devotion kada umaga po at plus may chapel hour pa po tuwing Friday. Yung CLE pa po namin ay hindi yung usual na ESP book sa ibang school at ang amin pong CLE book ay sinulat nga po ni Sir Angel. So kami pong mga estudyante ay babad na babad po talaga sa Word of God. Pero nung ako po ay grade 7 pa lang ay binabaliwala ko lang po ito. Like, routine lang po iyon sa akin na makikinig, pupunta po sa halls tuwing umaga, makikinig at yun na po, aalis na po uli at mag-aaral na po uli sa bawat classroom. Hanggang sa ako po ay tumungtong sa ikawalong baitang at doon po unti-unting binuksan ng Panginoon ang aking pong pag-unawa sa Ebanghelyo. Yun pong bahagi sa aking puso na gusto na pong lumipat. Nung grade 7 ay unti-unti pong inalis ng Panginoon dahil yun po sa kadahilanan pong may plano pa siya sa aking buhay. Unti-unti po niyang binago ang pananaw ko, hindi lang sa paaralan kundi pati sa sarili ko. Tinuturo po sa paaralang ito na ang Panginoon lang po ang makakabuo sa ating sarili na sa tingin natin ay parang may kulang. At ganoon po ang tingin ko sa aking sarili dati. Akala ko po ang mga medalya, mga parangal, palakpak at mga sertipiko po ang makakabuo sa aking sarili. At yun nga po, lagi pong sinasabi ni Sir Angel na ang mas mahalaga po ay ang kalalagyan natin sa walang hanggang buhay dahil aanhin nga po ang mga medalya kung tayo naman po ay paimpyerno. Those words stayed with me. At first, they were heavy to hear, but eventually, na-realize ko po yung katotohanan doon. It made me reflect on my priorities, on what I was truly chasing, and on where my life was truly headed. Doon ko po napagtanto na hindi po pala sapat ang tagumpay kung wala naman ang Panginoon sa puso ko. Sa bawat devotion po ng Sir Angel noon ay may tama po talaga sa aking puso. Para sa akin po talaga yung mga sinasabi ni Sir. Hanggang sa akin na po talagang naunawaan ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin, na ako po ay isang maruming basahan sa kanyang harapan, ngunit ako po ay kanyang minahal ng lubusan at siya po ay namatay para sa akin. Year 2023 po iyon nung ako po ay maligtas at tunay na nakakilala sa Panginoon. Nung panahon pong iyon ay nakakasimba na rin po dito sa church at nandun na po yung kabigatan sa aking puso sa pagpapabaptize. Nandun na po ang naisin na sumunod sa unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon at yun po ang tubig ng bautismo. Hindi po ito naging madali sa akin, mahirap po at madaming iniiyak at iniluhod sa Panginoon. Nung ako po ay grade 9 na, ay doon po mas lalong nasubok kung ako po ba talaga ay susunod sa Panginoon o matatakot na lamang. Nagkaroon din po kami noon ng Bible study every Thursday po sa academy. At yun po, hindi ko po makakalimutan, yun po talaga ang hindi ko makakalimutan, yung tanong po ni Ma'am A na iniwan sa amin na, are you willing to get out of the boat or your comfort zone? Doon ko po napagtanto na ako po ay takot. Takot po akong magtiwala sa Panginoon. Takot po akong umalis sa aking comfort zone dahil may pangamba po sa akin na baka hindi maging
maganda po ang kahinatnan ng buhay ko. Baka hindi ko matupad ang mga pangarap ko kapag isinuko ko po ang lahat sa Panginoon at sumunod ako sa Kanya. As I step out of my comfort zone, hindi po ako nahulog, kundi mas lalo po akong pinanghawakan ng Panginoon. Nakita ko po na ang plano niya ay para po sa ikabubuti ko at sa ikalalago ko. Ang Kanya pong plano para sa akin ay higit pa po na mas maganda kaysa sa plano ko para po sa aking sarili. Tunay po na hindi nga po ang mga parangal na nakakamit ko ang makakabuo sa akin kung hindi po si Kristo lamang. July 28, 2024 po ako nabaptize at akala ko po noon ay pag nabaptize ka na ay yun na yun. Hindi po pala. Akala ko po noon ay easygoing na po lahat. Pero hindi po, may mga pagkakataon pa rin po na nadadala ng mga tukso at pansamantalang bagay dito po sa mundo. Mga bagay po na panandalian lamang ang saya at hindi tunay na nakapagbigay ng kapayapaan sa aking puso. May mga panahon po na gusto nang sumuko at napapagod na, ngunit sa mga panahon pong iyon ay mas lalo ko pong naramdaman ang paggabay ng Panginoon sa akin. Hindi niya po ako iniwan, bagkus mas lalo niya po ang hinawakan at ginabayan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Academy. Tunay na ito po ay naging pangalawa kong tahanan. Ako po ay pumasok sa paaralang ito with the goal of pursuing academics lang po. Ngunit ako po ay umalis having found something far greater at iyon po ay ang Panginoong Jesus. Ang dati ko pong tiningnan bilang isang lugar lamang ng pagkatuto ay naging isang lugar kung saan po nahubog ang aking pagkatao at nagbago po ang aking buhay at ang pananaw ko po sa buhay. Salamat po sa Panginoon sa Academy at patuloy pong pinapanalangin na marami pa pong estudyante na maligtas at sumunod po kay Kristo. Ang paborito at pasalamat ay sa Panginoon lang. Amen. Jamin, next week ka ha. Kapatid dyan po si Jamin. Alam nyo ang text ng kanyang mami? Si Ma'am Maris, teacher po ito sa Stonehurst. Maraming salamat po and I truly appreciate you. Lagi ko po sinasabi sa lahat na one of my best decisions in life, ipapasukin sila dyan. Pag-pray natin ang buong Osman. May lahi pong Indones ba? Tama ba ako? Indonesian. Kaya ang kanya apelido ay hindi pangkaraniwan. But salamat. Magkapatid po yan. Nauna po yung kuya. Next week po yung kuya. Tingnan natin to. Ito yung, alam mo yung hindi mo inaasahang tatayo. Tapos biglang tumayo sa Panginoon. Talagang nakakagulat. I-reserve natin. Isa pa po, ito naman ngayon lamang, yung teacher sa kana. Meron tayong bago. Ngayon, Ashley, pumarito ka, Ashley. Ito po naman, dati magmamahadri sana. Ngayon po naman ay magpapastora. Amen. Kita nyo na. Hello po. So mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ashley Luis Arcelia Bron. At ako po ay graduate sa Academy ng academic year 2024 to 2025. At nag-aral po ako ng 11 taon sa Academy mula Kinder 2 hanggang grade 10. At nais ko pong magpatotoo kung paano kumilos at nagligtas ang Panginoon sa buhay ko sa pamamagitan ng Academy. Yan. Kunting background lang po. Ako po hindi po ako lumaki sa pamilyang tunay na mananampalataya. Ako po'y simula pagkabata, sinasama po ako ng aking ina sa mga events sa kanyang community, which is Catholic community. Kung napakinggan niyo na po yung Couples for Christ na community, yun po yung community ng aking ina. At dahil po yun yung nagpaaral sa aking ina, yun din na nagbigay ng trabaho, sobrang laki ng utang na loob ng aking ina dun sa community na yun. At syempre, dahil ako yung panganay, close kami ng aking ina, at kung hindi dahil sa Panginoon, wala akong mas pipiliin kaysa sa aking pamilya. Pero ang Panginoon na ang gumalaw eh. Yan po. Naniniwala akong may Diyos noon, pero hanggang doon lang. Walang personal na relasyon, walang conviction, at walang direksyon ng buhay ko. Parang, sige, may Diyos, pero walang relate sa akin. Kumbaga, nasa labas lang ang Diyos,
ako may buhay akong akin. Kumbaga, ano ba yung Diyos na yan? Sige, may Diyos dyan. Pero dyan lang siya, parang gayon lang po. Wala siyang impact sa buhay ko. Yon. Pero, salamat sa Panginoon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ginamit niya ang academy para abutin ako. Sa academy po, araw-araw kaming may morning devotion, kung saan dinadala kami sa salita ng Diyos. Bukod pa rito, meron ding chapel hour, kung saan kami ay tinuturuan sumamba ng worship songs, maghandog ng tanging bilang, makinig sa preaching at magbigay sa Panginoon. Naalala ko po noon, ang nagtuturo po ay ang Pastor Joseph. Kahit po kami maliliit pa, elementary pa lang, tinuturuan na kami magbigay ng offering. Sabi po kahit piso laang, ay okay lang dahil wala namang maliit na halaga sa Panginoon. Yun po. Dahil, yun. At bukod pa po ron, meron pang CLE, specialized subject, na nagtuturo kung sino ang Diyos at kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Bukod pa po ron, yung mga pagtuturo at pag-share ng gospel ng mga subject teachers. At bukod pa po yung mga Bible study. Yan po. Hindi lang ito basta activities. Ito ay pagtatanim ng salita ng Diyos sa puso ng isang bata hanggang ito ay tumubo. At dumating din po ako syempre sa, kumbaga yung rock bottom ng aking buhay as of now. At yun yung, dumating po yung pandemic, doon ako bumagsak. Umabot ako sa punto na tinatanggihan ko ang Diyos. Pero kahit lumayo ako, hindi ako binitawan ng Panginoon. Nung pandemic po, ay ako po'y dumating doon sa parang ako'y naging atheistic, parang naging agnostic. Gusto kong alisin ang Panginoon sa buhay ko. Ayokong ma-associate sa terminong Panginoon o Diyos sa buhay ko. Ayoko siyang nasa buhay ko. Gusto ko ako yung master ng buhay ko. Ayokong may ibang magdidikta sa akin. Yun po. Pero salamat nga sa Panginoon, sa pamamagitan ng academy, lalo na po sa mga camp, kung saan yung isang gabi ng camp, noong May 18, 2023, nung camp, ay doon ko na-assure yung aking kaligtasan. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Doon ako nagkaroon ng assurance at doon nagsimula ang totoong pagbabago sa buhay ko. Simula po nung camp na yun ay nag-iba yung aking perspektibo. Nag-iba yung pinaglalaanan ng aking buhay. Nag-iba yung nagpapatakbo ng buhay ko. Nag-iba yung priority. Nag-iba po yung lahat. Nag-iba lahat. Hindi ko po mapaliwanag. Masyadong abstract para may paliwanag ng simpleng mga salita. At yun po, bago ako umalis ng academy para mag-senior high school, nabuo sa akin ng isang matibay na conviction na hindi ako magko-compromise, na dadalhin ko ang mga natutunan ko saan man ako mapunta at magiging liwanag at asin sa mundong aking pupuntahan. Yun po. At iyon ang patunay ng ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng academy ay hindi lang nananatili sa classroom, kundi dinadala sa tunay na buhay. Dahil ang Diyos ang kumikilos, siya ang nagtuturo, siya ang nagliligtas, at siya ang nagbabago ng buhay. Ang academy ay instrumento lang na ginagamit niya. Kaya masasabi ko po, worthy pong suportahan ng academy. Hindi dahil sa academy mismo, kundi dahil sa Diyos na patuloy na kumikilos sa pamamagitan nito. Ako po ay isa lamang sa maraming patunay. Kaya nawa ay maging bahagi po tayong lahat, sa pagsuporta, sa pananalangin, at sa pagbibigay para mas maraming pa pong kabataan ang maabot at magbago na katulad ko. Maraming salamat po at papuri po sa Panginoon. Salamat, Ashley. Salamat, Viera. At the following weeks po, may hingi po ko ng mga ilang na magte-testimony from the academy. Ngayon po pagkakataon, itawahin ko po ang aming isa sa mga Board of Trustees, Dr. Senda Bronce, para ibigay ang kanyang mensahe. Sige po. Para nasa graduation. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede paki-flash nung poster kanina. Ayan, so napakinggan po natin ang mga
ano po, yung introduction na pinakita ni Sir Angel kung paano nagsimula ang ating paaralan at ano na yung naabot, ano? At nakita rin natin, napakinggan rin natin yung patutuon ng dalawang estudyante. So, nakita natin na mahalaga na magkaroon tayo ng continuous operation kasi yung yung ginagawa ng academy ay kaya nga ay malaki yung impact sa buhay ng mga bata na ating natuturuan. Ano po? So, kung paano na ang ating iglesia patuloy na umaabot sa mga kaluluwa, ang GS-CAB ay isa sa mga ministries ng ating iglesia na ginagamit ng Panginoon para abutin ang kaluluwa ng mga kabataan, ng mga bata. So nakita natin na kung paano na kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga bata na tumayo dito. At nakakatuwa na talagang inabot sila ng Panginoon. So ang isa rin nating nais is yung ating mga anak mismo ng ating miyembro. Ano po? Parang nakalungkot na meron tayong ganito na gawain para abutin yung kaluluwa ng mga bata. Tapos yung anak ng miyembro mismo natin ay hindi kasama doon sa mga inaabot na yon. So, kaya po meron tayong programa sa ating church na meron po tayong scholarship na ibinibigay. Hindi po sa church, sa academy po pala. Ang academy is nagbibigay po ng scholarship. Ano po? So, mula pa po nung itatag ang ating academy, ang lahat po ng anak ng workers, anak po ng ng staff na academy, yan po ay ginawa ng scholar ng GS-CAB. Nung una po, before pandemic, ang binibigay lang po natin na tulong sa ating mga scholars ay free tuition fee. Sila po ay magbabayad pa rin ng miscellaneous. Pero during pandemic po, nakita po ng academy yung pong kakulangan ng mga pamilya, nitong mga anak ng manggagawa, ng mga guro, na talagang hindi kahit yung pambayad ng miscellaneous, sila'y nahihirapan. Kaya nagkaroon po ng desisyon ang pamunuan, ang BOT na buuin na miscellaneous and tuition fee, libre na rin po. And then nung pandemic din po, nagkaroon po tayo ng programa na President's Scholarship program. So dito po, yung lahat po ng yung pong anak po ng miyembro na walang kakayanan talaga na magpaaral po dito sa private school, basta po yung magulang boss na miyembro ng ating pong school, and then yung bata, talagang wala silang kakayanan at yung bata ay may good character, nagkaroon po tayo ng ilang slots for scholarship. At sa kasalukuyan po, nagpapatuloy po iyan. So, sa kasalukuyan po, dahil nga, nasabi nga po ni Sir Angel, na tayo po ay hindi pa recognize na na high school. Yung ating high school hindi pa recognize ng DepEd. Ano po yung consequence nun? Ang consequence po nun, hindi po tayo pwedeng maka-access dun po sa ESC voucher na worth 9,000. So yun po ay binibigay ng ating gobyerno sa mga private schools. So ano po yung impact nun sa atin? Marami pong nag-i-inquire na mga magulang sa ating school, gusto pong magpaaral dito, pero pag po natanong, kayo po ba ay may ESC voucher? Kayo po ba ay accredited, ganyan? Pag nalaman nilang hindi na po sila tumutuloy dito. Kasi instead po, halimbawa po, doon sila magpapaaral sa accredited or recognized, may deduction agad sila na 9,000. So kaya ang nangyari po, ang ating pong high school, limitado po ang enrollment, ang enrollees. So sa kasalukuyan po, medyo struggle po tayo ngayon pong school year na ito. Tayo po ay meron lamang na 141 enrollees, and out of that po, meron tayo na 23 scholars. So, sa madaling salita po, ang operation po ng school, hindi lang po pasweldo sa mga teachers. Andyan po yung ating kuryente, tubig,
marami pong mga gastusin. At lalo pa nga po, at meron tayong plano na magpa-recognize this year. So mas malaki po yung ating pong gastusin para sa ating operation this year. So ngayon po, kami ay kumakatok sa inyong mga puso. Nais po nating ibahagi sa church yung pangangailangan po ng ating pong academy. So, previously, yung ating pong scholars, ang nag-shoulder talaga academy. So, isa po sa pamamaraan na aming naisip kung paano malalampasan ng academy yung challenging year, yung year na to, is kami po ay nag-o-open ng partnership sa mga, sa mga may kakayanan. Ano pong partnership yung aming ino-open? Yung pong Adopt a Scholar program. So dito po sa programang ito, yung pong ating 23 scholars, kung meron po sa atin na mga willing na maging partner, pwede pong yung ating mga partners ang sasagot sa tuition fee and miscellaneous fee ng ating mga scholars. So doon po sa ating sa ating program nakalagay po diyan, GSCAB Adopt a Scholar program, 1 sponsor, 1 scholar, and a lifetime of impact. So again po sa ating pong program na ito, we are looking for sponsors. So meron tayong 23 scholars. We are looking for 23 sponsors. For a year lang po yun, huwag po kayong mag-alala. Hindi po lifetime na sponsorship ito. Lifetime po yung impact dun sa ating scholar. Pero for this year po, 1 year lang. So it is your decision kung gusto nyo pong ipagpatuloy sa susunod pang mga years. Pero yung ating pong ino-open na partnership is for this year lang po muna. Ano po ba yung worth ng ating isang scholar? Magkano ba ang ginagastos o gastos doon sa ating scholar? Ang total po ng ating tuition fee and miscellaneous fee ay umaabot po ng 28,000 for a year na po yan. Ano po yung mechanics? So kung halimbawa, interesado po kayo na maging sponsor, meron po tayong pagpipilian. Pwede po ito na ibibigay nyo na po yung full payment at pwede rin naman po na ito po ay ating huhulugan. So yung pong meron pong QR code tayo dyan pero hindi pa po ready yan. Siguro po tomorrow ay ready na po yan. Pwede na pong i-access at pwede nang i-fill up. So meron po tayong commitment form na ibibigay through that QR code. Kung interesado po tayo na maging partner ng ating GSCAB, fill up po tayo. Again, meron po tayong option. Pwede po yan na isang bigayan, pwede na hulugan. Another thing po, halimbawa, ang kayo ko lang po ay kalahati lang. Pwede po tayo na makipag-usap sa ating pong kaibigan dito sa church. Pwede po natin sabihin, hoy, tayong 3. O kaya tayong 2, hati tayo. O kaya tayong 3, divide tayo. So mag-a-accomplish po kayo ng isang form and then kayong name ninyong 3 ang ilalagay. So clear po ba yon mga kasama? Ayan. So kung meron po kayong iba pang tanong, pwede nyo po kaming kausapin. Si Sir Angel, pwede rin po ako. So yun po. Paano po yung way of payment? Meron din po tayong ilalagay sa atin pong form na ma-access through that QR code. Pwede po natin ibigay through our cashier. At pwede rin po na ating i-deposit through the Bank of GSCAB. So, ganun po. So, sana po ay tulungan natin ang Academy for this year. Kasi sabi nga po, ang aming projection, kung ang ating pong Academy is makukuha yung recognition, ang aming projection is tataas na ang enrollment
next year. Kaya sana dito sa year na to na medyo challenging nga po sa ating academy, sana matulungan po natin. Yun lamang po, maraming salamat po. Siguro samantalahin ko na po ang pagkakataon. Hingi rin po ako ng prayer para sa mga teachers. Ako po yung nag-research din. Ewan ko kung totoo ito, pero ito na may tunay. Ang teacher 1 po sa public school ay kalilipat ha. Teacher 1 salary grade 11, 31,000. Ang principal po sa public, principal 1, 60,000. Magkano ho sa atin? Siguro ho 1/3 na ring teacher 1. Ay kasi ang ating mga nasa 10,000 lang. So kung talagang ibig ko sabihin kung pera lang akong habol, kadali naman ho lumipat. Actually nung ako nasa airport ng Vietnam, Pastor, may nakasabay akong retired principal, nagkakwentuhan kami, pero kilala din itong Good Shepherd. Lumipat ka na. Madali ka mapopromote. Magkano ang sweldo, ganito na. Talaga nakaka-tempt. Pero sana po makita rin nyo po na yung ating mga teachers po ay meron din pong halos yan po mga board passer po yan at meron namang capacity na magturo sa labas but they choose to stay. Dahil may nakikita pong ipinaglalabang gawain po ng Panginoon. So, pagpray nyo po at sana ay pagsama-samahan natin ito. Ito lang pong taon na ito, pag naitawid natin ito yung ating recognition, I think malaki pong bagay po ito pagdating po ng susunod. At pagpray natin kayo po ay magkapera. Tayo lahat ay magkapera at ang mga magulang ay magkapera hanggang sa dumating ang pangarap natin talagang ito ay maging ministry para sa ating mga miyembro. Actually, talagang tunay po yun. There is a ache in my heart na yung ating mga dito na mismo na wala namang capacity, sana dumating ang panahon, makiter po natin sila sa academy. So yan po, Pastor, baka po meron kayong mga last, hindi po pala, mga dagdag na salita. Ayoko ng last words. Okay, salamat po. Dagdag ko lang po, as a pastor, at ako rin po naman ang talagang nag-isip na magkaroon ng school dito, na hindi po naman papatuloy ito na wala pong gastos. Alam po naman natin yan. Kaya po nagpagawa tayo ng mga buildings ay para po maipagpatuloy natin ang ministry na kung saan po ang gusto nating maabot ay ang mga kaluluwa ng mga batang ito, maging ang parents ay maabot din po. Of course, ay meron pong sakripisyo talaga tayong ginagawa. At salamat po sa mga guro natin na sabi nga ni Brother Angel ay comparing doon sa salary sa labas ay napakalayo po ng diferensya. Ngunit dahil po sa ministry ng pagre-reach out sa mga kaluluwa ng mga batang ito ay they stay dito sa ating eskwelahan upang patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa pag-aabot sa kaluluwa ng mga bata. Sa tunay po, sabi ko nga po, anong kabuluhan ng buhay kung wala namang maaakay na kaluluwa sa Panginoon? Bilang pastor, ito po yung aking, sabi nga, ay longing na may pagpatuloy natin ang ministry at magamit tayo ng Panginoon sa mas marami pang mga kaluluwa. At sana po ay ipanalangin po natin, tulungan tayo ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong puso, sana po lahat tayo ay mayroong ganong burden, pagtulong-tulungan po natin. At naririyan po ang Panginoon na siya magpapala sa atin. Salamat po at tayo po ay magpapatuloy na.